Good day everyone! By the way, I am Ignacio Alcaldetes, a junior, second year BEd at Metro Manila College. So, I want to share on you the Dale's Cone of experience. But before that, alamin muna natin kung sino si Dale's Cone of experience. So, Edgar Dale was born on April 27, 1900, and he died on March 8, 1985. So, Edgar was an American educator who developed the cone of experience. So, si Edgar po, isa po siyang American educator or teacher po siya sa isang Amerika o nagtuturo siya. Then, who developed the cone of experience. So, sa ngayon nakadevelop ng cone of experience, also known as the learning pyramid. So, let's tackle the learning pyramid. Go. So, I want to share to everyone the Dale's cone of experience. So, ito yung ginawa ni Edgar Dale na pyramid na kung ano ba yung knowledge na anong percent ba ng isang learner ang pumapasok sa kanyang utak, 'di ba? As you can see, we have a 10%, 20%, and 30%, 50%, 70%, at yung pinakamalaki is 90%. So, itong mga percentage ito yung mga knowledge na pumapasok sa mga utak ng isang learners. So, ano nga ba yung 10%? Alamin natin kung ano nga ba yung 10%. So, ang 10% lamang po ay read or reading. Kung ano yung nababasa ng isang learners, ay 10% lang ang pumapasok sa kanyang knowledge. Like for example, during the pandemic, sabihin nating modular yung cases natin nung pandemic. So, meaning to say, 10% lamang talaga ang pumapasok sa utak ng isang learners. Kasi through reading yung modular. Okay? Next naman is 20%. So ano ba yung 20% tayo na pumapasok? Masyadong mababa pa rin pag pumasok sa utak ng mga bata yung 20%. Next, yung 20% po is hearing. Kung ano yung mga naririnig ng isang learners. So 20% lamang po yung pumapasok sa kanilang utak. Kung ano yung mga naririnig nila. 'Di ba? Next is the 30%. So yung 30% is see. Kung ano yung mga nakikita ng isang learners, kung ano yung mga nakikita niya sa paligid niya, like mga picture, something like that, is 30% lamang po yung pumapasok sa kanyang utak. While the 50% is masyado na siyang malaki, pwede na siyang malawak na yung pag-iisip niya dito. Alam niya na, ma-stuck na siya. So, see and hear. So, sabi dito, kung ano yung nakikita niya at naririnig niya is 50% yung pumapasok sa kanyang utak or yung knowledge niya. So, 50% kapag see and hear. Kung ano yung nakikita at kung ano yung naririnig niya. Now, let's proceed sa 70%. So, yung 70% po is say. Kung ano yung lumalabas sa bibig niya. Kung ano yung sinasabi ng isang learners mo. So, meaning to say, kapag yung bata is may nasasabi about sa, let's say, na sa topic natin, di ba? Parang ganun. Is 70% yun na nasa utak niya or nasa knowledge na. While the 90%, ito na yung pinakamalaki. Ito na yung pinakamalaking na pumapasok sa utak ng mga bata. Ano po yun is say and do. So meaning to say, hindi lang pwedeng salita yung bata. Is dapat alam niya rin gawin yun. Like for example, solving sa math. Diba alam niyang 1 plus 1, sinabi niyang ganun. Pero in-execute niya pa rin. Ginawa niya dun sa blackboard. Nag-solve sa blackboard. So meaning to say, ang pumasok sa kanya is 90%. 90% po yung pumasok sa utak ng batang yon. So, meaning to say is, ito po yung pyramid ni Dale's cone of experience na ginawa niya, na naniniwala siya dito sa mga percentage na to sa mga pumapasok sa utak ng mga learners. Like for example, the read.
is 10 lang. And the 20% is here. And the 30% is C. And the C in here is 50%. And 70% is say. And the last one is say and do, which means the 90% ang pinakamalaki po. So, ito po yung Dale's Cone of Experience. I hope you learned something and see you in my next vlog. Thank you. Bye-bye.